Bakit sa lahat ng lugar? Sa Pilipinas pa. Napangiwi ako habang tinitingnan ang aking flight schedule. Nakita ito ng manager ko at sinabing, mukhang hindi ka pa pala nakakalipad sa Manila route, Elena. Alam mo ba, lahat ng iba ay gustong-gusto pumunta roon. Subukan mo, baka magustuhan mo. Sabi niya na may kasamang tawa. Hindi ko talaga maintindihan. Subalit, hindi ko kailanman inakala na ang isang lipad na ito ang lubusang magpapabago sa aking kapalaran. Ako si Elena, isang flight attendant sa 3 taon ko na sa Lufthansa na nakabase sa Frankfurt Airport. Gusto ng mga magulang ko na maging doktor o abogado ako, pero pinili ko ang buhay na lumilipad sa iba't ibang panig ng daigdig. Bukod sa German, bihasa rin ako sa French at Spanish, at nakabuo na ako ng isang matatag na karera bilang isang respetadong cabin crew sa Lufthansa. Pero bakit naman sa Pilipinas? Ang tanging alam ko lang tungkol dito ay ang mga balita tungkol sa matinding traffic, kahirapan at magulong politika. Madalas ding sabihin ng mga kasamahan ko na ang mga pasahero mula sa Timog Silangang Asya ay maingay at maraming hinihiling. Matapos ang karanasan ko sa mga flight papuntang China at ibang bahagi ng Asya, sinikap kong iwasan hanggat maaari ang mga biyahe sa rehiyong iyon. Sa araw ng flight, napabuntong hininga ako habang inaayos ang aking uniforme sa harap ng salamin. Isang long-haul flight na mahigit 12 oras. At sa isang lugar na unang beses kong pupuntahan, ang Pilipinas. Ang kaba at pag-aalala ay sabay na dumaloy sa aking dibdib. Mga cabin crew, magsisimula na ang boarding. Narinig ang anunsyo. Isa-isang nagsimulang pumasok ang mga pasaherong patungong Pilipinas. Taliwas sa aking inaasahan. Karamihan sa kanila ay tahimik na hinahanap ang kanilang mga upuan. Maging ang mga bata ay masunurin sa kanilang mga magulang at mahinahon, siguro dahil hindi pa tayo lumilipad. Sabi ko sa aking sarili. Nagsimula ang flight at sinimulan namin ang unang serbisyo pagkatapos ng take-off. Habang itinutulak ko ang drinks cart sa pasilyo, lalo akong namangha. Halos lahat ng pasahero ay magalang na bumabati ng "Salamat po" sa Ingles o Filipino. Kahanga-hanga rin ang pag-aayos nila sa sarili nilang mga basura, tulad ng mga baso at lata ng inumin. Hindi ito ang Asya na ikinukuwento sa akin, bulong ko sa isang kasamahan. Sa kalagitnaan ng flight, isang biglaang sitwasyon ang nangyari. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa upuan. Biang nakangiwi at sapo ang kanyang tiyan. "Are you okay, sir?" Lumapit ako at nagtanong, ngunit hindi niya ako maintindihan sa Ingles. Unti-unting namumutla ang kanyang mukha at hirap siyang huminga. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang mga emergency na ganito, ang pinakamasamang bangungot para sa sinumang flight attendant. "What's wrong?" Sa sandaling iyon, isang binatang lalaki mula sa upuan 30C ang mahinahong lumapit. Malinis ang kanyang anyo, nakasuot ng navy blue na polo shirt, at may kalmadong mga mata. Isang Pilipino. "I'm a medical student." "I can help," sabi niya sa matatas na Ingles. Matapos magtanong ng ilang bagay sa pasyente sa Filipino, ipinaliwanag niya sa akin sa Ingles. "Mukhang hyperacidity po. Mayroon po ba kayong antacid sa first aid kit ng eroplano?" Saglit akong nabighani sa kanyang mahinahong boses, ngunit agad akong bumalik sa aking wisyo. "Yes." Kukunin ko agad. Habang kinukuha ko ang gamot, hawak niya ang kamay ng pasyente upang pakalmahin ito. Nang dalhin ko ang tubig at antacid, ipinainom niya ito sa pasyente at dahan-dahang minasahe ang tiyan nito. Ang kanyang mga kamay ay banayad, ngunit puno ng kumpiyansa. Makalipas ang halos 30 minuto, kitang-kita ang pagbuti sa kalagayan ng pasyente. Paulit-ulit siyang nagpasalamat habang nakahinga ng maluwag. Maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Taos-puso kong sinabi. Ngumiti siya ng mainit at sumagot. "Ako si Leo. Walang anuman iyon." Nang magtama ang aming mga mata ni Leo, isang kakaibang pakiramdam ang aking naramdaman. Tila may maliit na kuryenteng dumaloy sa aking puso na naging sanhi ng mabilis na pagtibok nito.
Hindi ko masabi kung ito ba ay simpleng pasasalamat lamang o mayroon pang iba. Ako si Elena. Malaking tulong ka talaga. Pakiramdam ko'y bahagyang tumaas ang tono ng aking boses. Sa natitirang oras ng flight, paulit-ulit kong nahuhuli ang aking sarili na napapatingin sa direksyon ng upuan 30C. Si Leo ay tahimik lang na nagbabasa ng libro o nakikinig ng musika. Minsan, nagtama ang aming mga mata at binigyan niya ako ng isang banayad na ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may kung anong kumilos sa loob ng aking puso. Unti-unting nagliliwanag sa labas ng bintana. Ang eroplano ay nasa himpapawid na ng Pilipinas at malapit nang lumapag sa Maynila. Ang flight na dati kong iniiwasan ay tila magiging simula ng pagbabago sa aking buhay. Hindi ko pa alam kung bakit, ngunit nararamdaman kong may isang espesyal na bagay na malapit nang magsimula. Mula sa sandaling paglapag namin sa Ninoy Aquino International Airport, sunod-sunod na ang aking pagkagulat. Ang arkitektura, ang kalinisan ng mga pasilidad, at higit sa lahat, ang sigla ng mga tao ay kahanga-hanga. Maganda rin naman ang mga airport sa Germany. Ngunit ang modernong halo ng enerhiya sa NAIA ay iba sa Pilipinas na nasa isip ko. Hindi ito ang Pilipinas na inaasahan ko. Bulong ko sa sarili habang inililibot ang aking paningin. Sa malalaking bintanang salamin, kitang-kita ang maaliwalas na langit at ang sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa loob ng airport. Kasama ang aking mga kapwa flight attendant, natapos namin ang immigration at habang hinihintay ang aming mga bagahe, palingalinga ako sa paligid. Tila may hinahanap akong pamilyar na mukha. Hindi, sa totoo lang, si Leo ang hinahanap ko. Ngunit nahiya ako sa sarili kong iniisip iyon at umiling na lang. Elena, anong problema? May hinahanap ka ba? Tanong ng kasamahan kong si Carla. Wala. Ang ganda lang talaga ng airport. Sagot ko, pilit na itinatago ang pamumula ng aking mukha. Habang kinukuha namin ang aming mga bagahe at papunta na sa exit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa harap ng arrival lobby, nagkabanggaan kami ni Leo. Tila may hinihintay siya at nagulat din siya nang makita ako. Hi! Elena? Una siyang bumati. Ang kanyang Ingles ay may tonong Pilipino. Ngunit ang boses niya ay kasing init pa rin ng dati. Leo! Hindi ko inaasahang magkita tayo rito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Kamusta na pala yung pasyente kanina? Okay na siya. Nagpa-check up lang sa airport clinic bago umuwi. Sagot ni Leo. First time mo ba sa Pilipinas? Sagot ni Leo. Tumango ako. Oo, first time. Mas moderno at malinis pala rito kaysa sa inaasahan ko. Gaano ka katagal mag-i-stay sa Manila? Tanong niya. 2 araw lang. Kailangan ko nang bumalik agad sa Frankfurt. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng panghihinayang. Saglit na nag-isip si Leo bago nagsalita. Sana mag-enjoy ka sa Manila. Kung may pagkakataon. Huminto siya at ngumiti ng alanganin. Wala! Enjoy your stay. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tawag ng aking mga kasamahan. Oras na para umalis. Salamat. Sige. Bahagyang yumuko si Leo bilang pagbati at tahimik na tumalikod. Sa bus papuntang hotel, pinagmasdan ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga nagtataasang gusali at ang mga luntiang parke na nakikita sa iba't ibang lugar ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa lungsod. Ang mga kasamahan ko ay natutulog o nagse-cellphone, ngunit ako'y nakatitig lang sa labas at paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mukha ni Leo. Pagdating sa hotel, sinabi ng mga kasamahan ko na magpapahinga na sila sa kani-kanilang mga kwarto. Ngunit iba ako. Maglilibot muna ako sa labas, sabi ko kay Carla. Seryoso ka? Mahigit 12 oras tayong lumipad. Gulat na tanong ni Carla. Okay lang ako. Sayang naman kung nasa bagong lugar ako tapos magkukulong lang sa kwarto, nakangiti kong sagot. Habang naglalakad-lakad malapit sa hotel, sinamnam ko ang unang impresyon ng Maynila, malinis na mga kalsada, masisiglang tindahan, at mga taong abala sa kani-kanilang mga buhay.
Ibang-iba ito sa mga narinig ko tungkol sa Pilipinas. Mayroon itong kaayusan at disiplina. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umorder ng Amerikano. Nag-alala ako kung maiintindihan ba nila ang Ingles, ngunit ang barista ay matatas magsalita. Habang hinihintay ang aking kape, tumayo ako sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang mga tao sa labas. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Leo, kung may pagkakataon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Simpleng kabaitan lang yon? Sabi ko sa sarili. Isa siyang medical student at ikaw ay isang dayuhang flight attendant lang. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may umuusbong na pag-asa na sana'y magkita kami muli. Kahit alam kong halos imposible na magkita kami muli nang hindi sinasadya sa malawak na Maynila, habang pabalik sa hotel dala ang aking kape, napadaan ako sa isang maliit na souvenir shop. Sa mga estante, nakadisplay ang iba't ibang tradisyonal na gamit mula sa Pilipinas. Matapos mag-alinlangan, bumili ako ng isang magandang brooch na may disenyo ng bulaklak ng sampagita. Walang partikular na dahilan, ngunit gusto ko itong ingatan bilang alaala ng biyaheng ito. Pagbalik sa aking kwarto sa hotel, binuksan ko ang bintana at bumungad sa akin ang tanawin ng Maynila sa gabi. Ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin. Napabuntong hininga ako. Kakaiba, ngunit pakiramdam ko'y pamilyar ang lugar na ito. Tila matagal ko na itong kilala. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay nagbibigay liwanag sa aking kwarto. Matapos ang mabilis na almusal sa hotel-restaurant, sumama ako sa aking mga kasamahan papuntang Intramuros. Ayon sa guidebook, ito ang pinakamagandang lugar para maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa wakas, makikita ko na ang totoong Pilipinas, nasasabik kong sabi habang pasakay ng taxi. Pagdating sa Intramuros, bumungad sa amin ang mga makikitid na kalsadang gawa sa bato at mga lumang gusali. Sa paligid, mayroong iba't ibang souvenir shops, mga kainan, at art galleries. Kapansin-pansin ang mga kabataang nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino na nagpapakuha ng litrato. Tingnan niyo, Elena. Mukhang may tindahan ng tradisyonal na palamig doon. Sabi ng isang kasamahan. Pumasok kami sa isang lumang bahay na may magandang arkitektura at umorder ng sagot gulaman at ilang kakanin. Kakaiba ang lasa nito. Sabi ko matapos ang unang higop, bahagyang napangiwi. Ang matamis at mala-herbal na lasa ay bago sa akin, ngunit sa pangalawang higop, nakaramdam ako ng ginhawa. Matapos sa kainan, nagpasya kaming maglibot pa sa mga iskinita. Nalibang kami sa pagtingin sa iba't ibang tindahan. Lalo akong humanga sa mga parol at abaniko na gawa sa kamay. Bumili ako ng isang set ng kapeng barako bilang pasalubong sa aking mga magulang. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, napagod ang aking mga kasamahan at umupo. Hindi ko na kaya maglakad. Magpahinga muna tayo. Umupo kami sa isang maliit na bangko. Kinuha ko ang aking tumbler mula sa bag at uminom habang pinagmamasdan ang paligid. Kahanga-hanga ang pananamit ng mga Pilipino. Lahat ay mukhang presentable at malinis. Punta lang ako sa dako roon. Magkita tayo rito pagkatapos ng 30 minuto. Sabi ko sa kanila. Habang naglalakad mag-isa, mas marami akong napansin. Isang artisan na gumagawa ng kaligrapiya, isang pamilyang gumagawa ng mga handicraft, at ang mga bulaklak ng bougainvillea na namumukadkad sa bawat sulok. Kumuha ako ng mga litrato para itago ang bawat sandali. Nang malapit na ang aming usapan, pabalik na ako sa bangko. Nang biglang may tumawag sa aking pangalan mula sa likuran. Elena? Sa pagkarinig ng boses na iyon, biglang kumabog ng mabilis ang aking puso. Paglingon ko, si Leo nga! Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt. May dalang isang libro. Leo, anong ginagawa mo rito? Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Nagulat din ako. Nandito ako para bumili ng libro tuwing weekend, sabi ni Leo. Ipinakita ang hawak niyang medical textbook sa Ingles. Kamusta ang Manila? Nagustuhan mo ba? Oo. Napakagandang lugar. Nagulat ako na mas moderno at organisado pala rito kaysa sa inaasahan ko, taus-puso kong sagot.
Ngumiti si Leo at sinabi, maraming dayuhan ang ganyan din ang iniisip sa una. Madalas kasi mayroon silang mga maling akala tungkol sa Pilipinas. Nag-usap kami ng nakatayo. Ikinuwento niya na nag-aaral siya ng medisina sa Maynila at pangarap niyang sumali sa Doctors Without Borders pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Habang nakikinig sa kanyang mga pangarap at pagnanasa, hindi ko mapigilang mapangiti. Ay, oo nga pala. Bigla kong naalala ang oras. Malilate na ako sa usapan namin. Hinihintay na ako ng mga kasama ko. Saan sila naghihintay? Ihahatid na kita. Magiliw na alok ni Leo. Habang pabalik kami sa bangko, napansin kong gumaan ang aking bag. Teka, gulat kong tiningnan ang loob ng aking bag. Wala ang aking pasaporte at pitaka. Nawawala. Ang pasaporte ko. Nagpanik ako at lumingalinga. Sigurado akong nandito pa iyon noong umupo kami sa bangko. Kailan mo huling nakita? Mahinahong tanong ni Leo. Noong umupo ako sa bangko para uminom ng tubig. Sigurado akong nasa loob pa ng bag ko iyon. Nanginginig ang aking boses. Walang mas nakakatakot kaysa mawalan ng pasaporte sa ibang bansa. Baka naiwan mo sa bangko. Balikan natin agad. Dahan-dahang hinawakan ni Leo ang aking braso. Nagmamadali kaming bumalik sa bangko, ngunit mayroon ng ibang nakaupo doon at wala na ang aking bag. Naramdaman kong nangingilid ang aking mga luha. Anong gagawin ko? Hindi ako makakauwi ng walang pasaporte. Pinunasan ko ang aking mga luha. Huminahon ka muna. Sabi ni Leo. Kailangan nating i-report ito sa pulis. At kailangan din nating tawagan ang German Embassy. Habang sinusubukan niya akong pakalmahin, nakita kami ni na Carla at ng iba pa. Elena, saan ka ba nagpunta? Mahigit 30 minutos ka nang wala. Reklamo ni Carla. Ngunit agad niyang napansin ang aking itsura. Anong nangyari? Nawala ang pasaporte at pitaka ko, nanginginig kong sabi. Mabuti na lang at nandyan si Leo. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Carla sa matatas na Ingles at agad na gumawa ng plano. Pumunta tayo sa pinakamalapit na police station. Ako na ang maghahatid sa inyo. Habang papunta sa police station, pilit kong pinipigilan ang aking mga luha. Tahimik na naglalakad si Leo sa tabi ko. At paminsan-minsan ay sinasabing, magiging maayos din ang lahat. Kakaiba, ngunit ang presensya niya lang ay unti-unting nagpapakalma sa akin. Pagdating sa istasyon, si Leo na ang nagsilbing interpreter habang ipinapaliwanag namin ang nangyari. Imposible sana kung wala siya. Matapos naming punan ang lahat ng papeles at magpaliwanag, isang nakakagulat na balita ang sinabi ng pulis. May nag-abot po ng bag na ito kanina. Isang mabuting mamamayan po ang nakapulot, isinalin ni Leo ang sinabi ng pulis. Tunay nga, iyon ang aking bag. Naroon pa rin ang aking pasaporte at pitaka. Maging ang pera ay hindi nagalaw. Hindi makapaniwalang tiningnan ko si Leo sa Germany. Halos imposible itong mangyari. Hindi ako makapaniwala. Halos pabulong kong sabi. Ngumiti si Leo at sumagot. Maraming Pilipino ang naniniwala na tama lang na isauli ang mga bagay na hindi sa kanila, lalo na kung pag-aari ng isang dayuhan. Paglabas namin ng istasyon at nasinaga ng araw, napabuntong hininga ako ng maluwag. Tiningnan ko si Leo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka. Pangalawang beses mo na akong tinulungan. Nagkataon lang, nahihiya niyang sabi. Wala naman akong gaanong ginawa, ngunit alam ko, hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Si Leo ay laging dumarating sa mga pinakamahihirap na sandali ng buhay ko. At unti-unti ko nang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Habang naglalakad kami palayo sa police station, hindi pa rin humuhupa ang kaba sa aking dibdib. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ang mawalan ng pasaporte sa ibang bansa at makuha ito muli ay isang dramatikong karanasan. At muli, sa gitna ng krisis, dumating si Leo. Ngayon, pakiramdam ko'y hindi na ito simpleng pagkakataon. Maraming salamat talaga, Leo. Hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari. Kung wala ka kanina, taos-puso kong sinabi, walang anuman. Kumain ka na ba ng tanghalian? Biglang tanong ni Leo. Nang tingnan ko ang aking relo,
Lampas na pala ng 1:00 ng hapon. Nagkatinginan ang mga kasamahan ko. Babalik na kami sa hotel. Pagod na kami. Kung gusto mo, maglibot ka pa, sabi ni Carla. Mukhang pagod na sila, lalo na sa nangyaring insidente sa pasaporte. Nag-alinlangan ako. Sasama ba akong mag-lunch kay Leo o babalik sa hotel kasama sila? Okay lang, Elena. See you later. Kumaway si Carla at sumakay ng taxi kasama ang iba. Nang maiwan kaming dalawa, biglang naging awkward ang paligid. Napagtanto kong ito ang unang beses na kami lang dalawa ni Leo. Ang nanay ko ay may maliit na karinderya. Gusto mo bang doon na lang tayo mananghalian? Maingat na alok ni Leo. Nag-isip ako sandali. Medyo nakakabahala na pumunta sa kainan ng pamilya ng isang lalaking halos hindi ko pa kilala. Ngunit 2 beses na niya akong tinulungan. At nararamdaman kong mapagkakatiwalaan siya. At ito rin ay isang pagkakataon para matikman ang tunay na lutong bahay na pagkain ng mga Pilipino. Talaga? Okay lang ba? Nag-aalangan kong tanong, ngunit mas nangingibabaw ang aking kuryosidad. Oo naman, laging masaya si nanay kapag may mga dayuhang kumakain sa amin. Lalo na't galing ka pa sa Germany. Ang kuya ko kasi ay nag-aaral din doon, paliwanag ni Leo. Mula sa magulong kalsada ng Intramuros, pumasok kami sa isang maliit at tahimik na eskinita, payapa, at tila pamilyar ang lugar. Sa dulo ng eskinita, huminto si Leo sa harap ng isang tindahan na may maliit na signboard. Kusina ni nanay. Pasok po, sabi ni Leo. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at masarap na amoy ng pagkain. Mas maluwag sa loob kaysa sa inaasahan ko. May ilang mesa at sa dingding ay may mga souvenir mula sa iba't ibang bansa. May ilang customer na kumakain. At sa kusina, isang babaeng nasa katanghalian na ang abala sa pagluluto. Nay, may kasama po akong bisita, sabi ni Leo. Lumabas mula sa kusina ang babae, nakasuot pa ng apron at masayang sumalubong sa amin. Ang nanay ni Leo ay mas bata at masigla kaysa sa aking inaasahan. Naku, himala! Nagdala ng kaibigan si Leo. Welcome, Hija! Sabi ng nanay ni Leo sa matatas na Ingles. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Dati kasing English teacher si nanay. Ngayong retirado na siya. Umupo kami sa isang mesa sa tabi ng bintana. At agad na naghanda ng pagkain ang nanay ni Leo. Ipinaliwanag sa akin ni Leo ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa amin, laging may kanin, sabaw, at ilang ulam sa isang kainan. Hindi nagtagal, napuno ang aming mesa ng makukulay at mababangong pagkain. May kanin, sinigang, adobo, at ilang maliliit na platong may lamang ensaladang gulay at iba pang side dish. Para sa atin ba lahat ito? Gulat kong tanong. Nagtawanan si Leo at ang kanyang nanay. Oo, ganyan ang isang set meal dito. Hindi mo kailangang ubusin lahat. Kunin mo lang ang gusto mo. Sa unang subo, namangha ako. Bagamat bago ang lasa, may kakaibang ginhawa itong dulot. Lalo na ang adobo, na may tamis-alat na lasa na bagay sa kanin. Ang mga atsara ay medyo maasim sa una, ngunit sa pangalawang kagat, nagustuhan ko na ang kakaibang tekstura at lasa nito. Ang sarap po! Taos-puso kong sinabi. Habang kumakain, paulit-ulit akong inaalok ng nanay ni Leo na kumain pa. Ilang beses niyang sinubukang dagdagan ang kanin at ulam ko. Nag-alala ako na baka mahal ang bayad. Hindi po ba mahal ito lahat? Maingat kong tanong. Ngumiti si Leo at ipinaliwanag. Huwag kang mag-alala. Set meal ito kaya't nakapresyo na. Ganyan lang talaga si nanay mag-asikaso. Talaga? Hindi ganyan sa Germany. Hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Pagkatapos kumain, naghain ang nanay ni Leo ng prutas at mainit na salabat. Ang mabangong salabat ay perpektong panghimagas. Napakasarap po talaga ng pagkain sa Pilipinas. Lalo na itong mainit na pagtanggap ninyo. Sabi ko, bilang pasasalamat, ang pag-aasikaso ay isang espesyal na kultura sa amin.
Mahalaga na maipadama namin sa aming mga bisita na sila ay welcome at masaya. Sabi ng nanay ni Leo. Nang may pagmamalaki. Habang nag-uusap, naramdaman kong ang sandaling ito ay higit pa sa isang simpleng kainan. Ito ay isang direktang karanasan sa puso ng mga Pilipino, ang kanilang kultura ng pagbabahagi at pagiging bukas palad. Hindi lang ito pagkain. Ito ay pagkaing inihanda ng may puso, sabi ni Leo, na para bang nabasa niya ang aking isip. Pag-alis namin sa kainan, mainit ang aking pakiramdam. Hindi lang dahil busog ako, kundi dahil tila napuno rin ang aking kaluluwa. Muli kong napagtanto kung gaano ka-espesyal ang maranasan ang init ng pagtanggap mula sa isang pamilyang hindi mo kilala sa isang banyagang lupain. Isang napaka-espesyal na karanasan po ito. Maraming salamat. Taus-puso kong pasasalamat kay Leo at sa kanyang nanay. Bumalik ka kahit kailan. Hija, sabi ng nanay ni Leo habang hawak ang aking kamay. Habang naglalakad kami ni Leo sa labas, inisip ko ang kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit sa lugar na ito. Siguro, ang Pilipinas ay mas malapit sa aking puso kaysa sa inaakala ko. Nakita mo na ba ang Ilog Pasig? Tanong ni Leo. Umiling ako. Nag-iisip ako kung paano ko gugugulin ang huling araw ko sa Pilipinas. Hindi pa. Nabasa ko sa guidebook, pero wala akong oras. Kung gayon, gusto mo bang pumunta ngayon? Ipapakita ko sa iyo ang tunay na ganda ng Maynila, alok ni Leo. Nag-alinlangan ako sandali. Lampas na ng 3:00 ng hapon at kailangan kong umalis ng maaga kinabukasan. Ngunit ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Pagbalik ko sa Germany, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik sa Pilipinas at kung makikita ko pa si Leo. Sige, gusto ko. Nakangiti kong sagot. Sumakay kami ng tren papunta malapit sa Ilog Pasig. Nakakagulat na malinis at maayos ang tren. Lahat ng anunsyo ay nasa Filipino at Ingles, kaya't madali para sa mga dayuhan. Ang galing ng public transportation dito. Mas malinis at mas on-time pa yata kaysa sa Germany. Tapat kong sinabi. Ngumiti si Leo. Masaya akong marinig yan. Pinapahalagahan kasi natin ang teknolohiya at kaginhawahan. Pagbaba namin sa tren, at habang naglalakad sa parke sa tabi ng ilog, bumungad sa amin ang malawak na ilog at ang tanawin ng lungsod sa magkabilang pampang. Puno ng sigla ang lugar, may mga nagbibisikleta, mga pamilyang nagpipiknik, at mga taong nagjo-jogging. Wow! Mas malaki! At mas maganda pala ito kaysa sa inaasahan ko, namamangha kong sabi. Gusto mong sumakay ng ferry? Iba ang itsura ng Maynila kapag tinitingnan mula sa ilog, alok ni Leo. Bumili kami ng tiket at sumakay sa ferry. Umupo kami sa isang lugar na nasisikatan ng araw. At dumampi sa amin ang malamig na hangin mula sa ilog. Habang dahan-dahang umaandar ang ferry, bumungad sa amin ang panorama ng Maynila. Napakagandang lungsod pala talaga. Taos-puso kong sabi. Noong una, mayroon akong maling akala tungkol sa Pilipinas. Akala ko magulo, komplikado, at nakakapagod na lugar. Saglit na nag-isip si Leo bago magtanong ng mahinahon. Nagbago ba ang pananaw mong iyon? Tumango ako. Lubusang nagbago. Ang mga Pilipino ay napakabait at magalang. Handang tumulong kahit sa hindi kakilala. At ramdam ko ang init ng kanilang puso at diwa ng pagbabahaginan, pati na rin ang kanilang pagiging matapat. Ang pagsauli sa pasaporte ko ay sapat na patunay. Ngumiti si Leo. Mapanganib pa ring i-generalize ang lahat. Sa bawat bansa, may mabubuti at hindi mabubuting tao. Ngunit sa aming kultura, pinapahalagahan namin ang pakikipagkapwa-tao at paggalang. Ito ang mga itinuturo sa amin mula pagkabata. Habang dumadaan ang ferry sa harap ng skyline ng Makati, ang papalubog na araw ay nag-iwan ng ginintuang sinag sa ilog. Sa ganda ng sandaling iyon, sandali kaming natahimik at pinagmasdan ang tanawin. Sorry kung nagkaroon ako ng maling akala tungkol sa Pilipinas. Bigla kong nasabi, umiling si Leo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Lahat tayo ay may mga imahe sa isip tungkol sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng bukas na isipan para baguhin ang mga pananaw na iyon base sa sariling karanasan. At mayroon ka niyan, Elena.
Naramdaman kong gumaan ang aking loob sa kanyang mga salita. May kakayahan si Leo na laging magbigay ng kapanatagan sa akin. Ang kanyang paraan ng pag-unawa sa halip na paghusga ay espesyal. Pagbalik ko sa Germany, mamimiss ko yata ang Pilipinas, mahina akong sabi. Maari ka namang bumalik, sabi ni Leo. Sa susunod, mas marami pa akong ipapakitang lugar sa'yo. Palawan, Cebu, Vigan, marami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang salitang sa susunod ay parang isang pangako na magkikita kami muli. Ngunit sa realidad, ang schedule ng Lufthansa ay hindi regular at maliit ang tsansang muli akong ma-assign sa rutang ito. Bakit ka nga pala napakabait sa isang dayuhang tulad ko? Hindi ko napigilang itanong. Nag-isip si Leo, sandali bago sumagot ng seryoso. Noong una, gusto ko lang talagang tulungan ang isang taong mukhang nangangailangan. Pero ngayon, huminto siya at tumingin sa ilog. Ngayon, masaya lang talaga akong kasama ka. Namula ang aking mukha sa kanyang tapat na pag-amin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y alam ko na kung ano ang damdaming ito. Ngunit takot akong aminin. Tila hindi makatotohanan na magkaroon ng ganitong damdamin para sa isang taong 2 araw ko palang nakikilala. Masaya rin akong kasama ka, Leo. Lakas loob kong sinabi. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, may isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang namagitan sa aming dalawa. Dahan-dahang umusad ang ferry at isa-isang nagsimulang umilaw ang mga gusali sa Maynila. Ang ganda ng sunset, sabi ni Leo. Itinuro ang langit. Isang pulang takip-silim ang bumabalot sa ilog Pasig. Ang tanawin ay parang isang eksena sa pelikula. Nais kong itago ang sandaling ito magpakailanman. Gusto mo bang kumuha ng litrato? Alok ni Leo. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamera at kinuhaan niya ako ng litrato na may sunset sa likuran. Pagkatapos, ako naman ang kumuha ng litrato niya. Sa huli, nagpatulong kami sa isang kapwa turista para kunan kami ng litratong magkasama. Nang malapit nang matapos ang biyahe, magkatabi kaming nakatayo at pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Habang nakasandal sa rehas, naramdaman kong dahan-dahang hinahanap ng kamay ni Leo ang aking kamay. Medyo nagulat ako sa una. Ngunit agad akong napuno ng isang komportableng pakiramdam. Ang kanyang mainit na kamay ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Aalis ka na bukas, di ba? Mahinang tanong ni Leo. Oo. 10:00 ng umaga ang flight ko. Hindi ko maitago ang panghihinayang. Pwede ba kitang ihatid sa airport? Alok niya. Talaga? Okay lang ba? Wala ka bang klase? O ibang gagawin? Hindi ko maitago ang gulat. Okay lang. Walang pasok bukas. Ngumiti si Leo. Nang makarating ang ferry sa daungan, dahan-dahan kaming naglakad sa parke. Habang lumalalim ang gabi, lumamig ang hangin at bahagya akong gininaw. Natural na hinubad ni Leo ang kanyang jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Salamat. Sabi ko, habang niyayakap ang jacket na may natitira pang init mula sa kanya. Pabalik sa hotel, marami kaming napag-usapan. Ang aming mga pangarap, pamilya, paboritong pagkain, at mga lugar na napuntahan. Lahat ng pag-uusap ay natural na dumaloy na para bang matagal na kaming magkakilala. Pagdating sa harap ng hotel, napakahirap magpaalam. Magkita tayo rito bukas ng 8:00 ng umaga. Sabi niya. Salamat. Maraming salamat talaga. Taos-puso kong sinabi. Nag-alinlangan sandali si Leo bago ako niyakap ng mahigpit. Maikli ngunit napakainit na yakap. At pagkatapos, sinabi niyang hanggang bukas at tumalikod. Pagbalik ko sa aking kwarto at paghiga sa kama, tinitigan ko ang kisame at inalala ang buong araw. Sa aking puso, naghahalo ang kaligayahan at kalungkutan. Masakit isipin na bukas, kailangan ko nang iwan ang lahat ng ito. Ngunit may isang bagay na sigurado ako, ang pagdating ng bansang Pilipinas at ng isang taong tulad ni Leo sa aking buhay ay hindi isang simpleng pagkakataon. Nararamdaman kong ito ay simula ng isang bagay na mas malaki at makabuluhan. 3 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik ako sa Frankfurt.
Tuwing umaga, ang mga alaala ko sa Maynila ay parang isang panaginip. Ngunit isang litrato sa aking bedside table ang nagpapatunay na lahat iyon ay totoo. Ang litrato namin ni Leo sa ferry sa Ilog Pasig. Elena, lumabas na ang schedule natin para sa linggong ito, sabi ng kasamahan kong si Maria pagpasok sa break room. Umiinom ako ng kape at walang ganang sumagot. Saan ang lipad ko? New York? London? Hindi. Papuntang Manila ka ulit. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Sa gulat, halos matapon ko ang aking kape. Oo, sigurado. Pero bakit parang gulat na gulat ka? Di ba't ayaw ng karamihan kapag 2 beses sunod-sunod sa iisang ruta? Nagtatakang tanong ni Maria. Kasi mas nagustuhan ko ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Sagot ko. Naguguluhan sa sarili kong reaksyon. Pinakatitigan ako ni Maria na may pagdududa. May nangyari bang espesyal doon? Naramdaman kong namula ang aking mukha. Ayokong ikuwento kay Maria ang tungkol kay Leo. Ang damdaming ito ay napakabago at pribado pa para ibahagi sa iba. Masarap lang talaga ang pagkain doon. Pagdadahilan ko, habang papalapit ang araw ng flight ko papuntang Manila, lalo akong hindi mapakali. Nag-email ako kay Leo na babalik ako, ngunit hindi siya sumagot. Baka para sa kanya, isa lang akong dayuhang dumaan sa buhay niya. Bumigat ang aking puso sa isiping iyon. Nang nasa himpapawid na ng Pilipinas ang eroplano, pamilyar na sa akin ang tanawin mula sa bintana. Para akong sasalubong sa isang matagal ng kaibigan. Pagkatapos ng immigration at paglabas sa arrival lobby, halos tumigil ang aking puso. Sa harap ng exit, nakatayo si Leo. May hawak siyang puting papel na may nakasulat na, Elena. Leo! Nang makita ko siya, agad akong naglakad ng mabilis. Lumapit siya na may ngiti sa labi. Natanggap ko ang email mo. Hindi ako sumagot kasi gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Nag-usap kami sa isang cafe sa airport. Ikinuwento ni Leo na naging abala siya sa mga exam, sa med school, sa loob ng 3 linggo. Ikinuwento ko naman ang aking buhay sa Frankfurt at kung gaano ko na-miss ang Pilipinas. 2 araw ka lang dito tapos balik na ulit? Oo, maikli lang ngayon, pero babalik ako ulit. Kahit sikat ang ruta ng Pilipinas sa ibang flight attendant, mag-apply pa rin ako ulit, sagot ko. Kung gayon, maaari ba tayong magkasama ulit? Marami pa akong gustong ipakita sa'yo. Maingat na alok ni Leo, at doon nagsimula ang aming espesyal na relasyon. Bawat buwan, hinihiling ko ang flight papuntang Manila, at sa bawat pagkakataon, hinihintay ako ni Leo sa airport. Minsan 2 araw, minsan 3. Ngunit sa maikling panahong iyon, nilibot namin ang iba't ibang sulok ng Maynila at mga kalapit na lugar. Mula sa kasaysayan ng Intramuros, sa ganda ng mga lumang bahay, sa tanawin mula sa isang rooftop bar sa gabi, hanggang sa modernong itsura ng Bonifacio Global City, sa bawat lugar. Ikinukuwento sa akin ni Leo ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa ika-6 kong pagbisita, naglalakad kami sa tabi ng Manila Bay. Hindi madali ang long-distance relationship, no? Bigla kong nasabi. Boo, boo. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa aking kamay. Mahirap, pero ang isipin lang na makikita kita ulit, Elena, sapat na para malagpasan ko ang 1 buwan. Ang hirap lang tuwing magpapaalam na. Tapat kong sinabi. Umupo kami sa isang bangko at pinagmasdan ang kalangitan ng Maynila. Hindi gaanong makita ang mga bituin, ngunit may iilang kumikinang pa rin. Elena, hindi mo ba pwedeng manatili na lang dito sa Pilipinas? Biglang tanong ni Leo. Gulat akong napatingin sa kanya. Sa kanyang mga mata, may halo ng pagnanais at pangamba, manirahan dito? Pero ang trabaho ko, hindi ko matuloy ang aking sasabihin. Alam ko, imposible ang hinihiling ko. Pero ang hirap isipin na mabuhay nang wala ka. Mahinang sabi ni Leo. Nang gabing iyon sa hotel, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi ni Leo. Ang manirahan sa Pilipinas ay isang desisyon na babago sa buong buhay ko. Ang iwanan ng pamilya, mga kaibigan, at karera
para magsimula sa isang banyagang lupain ay nakakatakot at puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa parehong pagkakataon, alam na ng puso ko ang sagot. Ang pakiramdam ng kalungkutan tuwing babalik sa Frankfurt at ang kilig tuwing lalapag sa Maynila. Ang puso ko ay nasa Maynila na, sa tabi ni Leo. Kinaumagahan, nag-usap kami habang naglalakad sa isang parke. Napag-isipan ko na, huminga ako ng malalim bago magsalita. Babalik ako rito. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Talaga? Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Babalik ako sa Germany, aayusin ang lahat, magre-resign sa kumpanya, at lilipat dito sa Maynila. Nanginginig ang aking boses. Walang sinabi si Leo at niyakap niya ako ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig, naramdaman kong tama ang aking desisyon. May takot. Ngunit mas malaki ang pag-asa at pananabik. Kailangan kong mag-aral ng Filipino. Sabi ko habang nakayakap pa rin sa kanya na may ngiti sa labi. Ako ang magtuturo sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Leo. Sa eroplanong pabalik sa Frankfurt, pinagmasdan ko ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Maynila mula sa bintana. Dalawang damdamin ang naghahalo sa aking puso. Ang pangungulila sa pamilya at mga kaibigan sa Germany. At ang pananabik na malapit na akong bumalik sa Pilipinas ng permanente. Ang pinakamalaking hamon na lang ay ang sabihin ito sa aking mga magulang. Lalo na't hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Ngunit buo na ang aking pasya. Ito na marahil ang pinakamatapang na desisyon na gagawin ko sa aking buhay, ngunit naniniwala akong ito rin ang magiging pinakamasayang desisyon. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, pinagmasdan ko ang asul na kalangitan. Sino ang mag-aakala na ang unang flight ko papuntang Pilipinas, ang flight na dati kong inirereklamo ang siyang lubusang magpapabago sa aking buhay. Isang pagkakataon ang nagbago sa direksyon ng aking tadhana. Salamat, Leo! Bulong ko sa hangin. Sa pangako ng muling pagkikita, ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang bawat sandali sa Maynila. Makalipas ang ilang araw, sa bahay ng aking mga magulang sa Germany, tensyonado ang hangin. Ano? Titira ka sa Pilipinas? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama sa sala. Pula ang kanyang mukha sa galit. At ang aking ina ay tila natulala sa gulat. Nakaupo ako sa hapagkainan. Nanginginig ang kamay habang umiinom ng tubig. 2 araw matapos bumalik sa Germany. Nilakasan ko ang loob na sabihin sa kanila ang aking desisyon. Tulad ng inaasahan, hindi maganda ang kanilang reaksyon. Elena, nababaliw ka na ba? Itatapon mo ang iyong karera, ang iyong kinabukasan, ang lahat, patuloy na sigaw ng aking ama. Para lang sa isang lalaking ilang buwan mo palang nakikilala. Papa, napakabuting tao ni Leo. Magiging doktor siya, maalalahanin, at responsable. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon, ngunit nanginginig pa rin ang aking boses. Isang lalaking asyano. Hindi. Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay itinatapon mo ang isang matatag na trabaho at kinabukasan. Iwinasiwas ng aking ama ang kanyang kamay sa inis. Sa wakas, nagsalita ang aking ina. Elena, anak, naiintindihan ko kung ano ang pag-ibig. Pero naisip mo ba kung gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa? Iba ang wika, iba ang kultura, lahat ay iba. Alam ko po, Mama, hindi magiging madali, pero nahulog na po ang loob ko sa Pilipinas at kay Leo. Pakiramdam ko, mas magiging masaya ako doon. Taos-puso kong sinabi. Alam naming mahilig kang maglakbay. Pero hindi ito bakasyon, Elena. Ito ay paglipat. Permanente. Napahawak ang aking ama sa kanyang ulo, sa pagkabigo. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi magiging madali ang usapang ito, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-emosyonal. 30 taong gulang na po ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili kong buhay. Natapos ang hapunan sa isang mabigat na katahimikan. Hindi na nagsalita ang aking mga magulang, ngunit ramdam ko ang kanilang pagkadismaya at pag-aalala. Pagbalik ko sa aking kwarto,
Tinawagan ko si Leo. Kamusta? Ang mainit na boses ni Leo ang narinig ko mula sa kabilang linya, tulad ng inaasahan. O, mas malala pa pala, napabuntong hininga ako. Iniisip ng mga magulang ko na nababaliw na ako. Kailangan lang nila ng panahon. Nabigla lang sila, maunawaing sabi ni Leo. Ang mga magulang mo, kamusta sila? Curious kong tanong. Saglit na natahimik si Leo bago sumagot. Sa totoo lang, nagulat din sila noong una. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ako ng nobyang dayuhan, pero mahal na mahal ka na ni nanay. Si tatay naman, sigurado akong matatanggap ka rin niya paglipas ng panahon. Bago matulog, pinagmasdan ko ang tanawin ng Frankfurt mula sa bintana. Pamilyar na tanawin, ang lugar kung saan ako lumaki. Ngunit kakaiba, parang dayuhan na ito sa akin ngayon. Tila nakaalis na ako. Kinabukasan, nagsumite ako ng aking resignation sa HR department ng airline. Nagulat ang manager, ngunit iginalang niya ang aking desisyon. Pagkatapos ng 3 linggo, liliparin ko ang aking huling flight. At sa kabutihang palad, ito ay papuntang Manila. Elena, aalis ka na talaga? Hindi makapaniwalang tanong. Nang matagal ko nang kasamahan na si Carla. Oo! Nakangiti kong sagot. Ang tapang mo naman, iwanan ang lahat para sa pag-ibig. Sabi niya, may halong inggit at pagkamangha. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Katapangan ba ito o kapusukan? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko, ito ang pinakamatapang at pinakatotoong desisyon ng aking buhay. Sa sumunod na mga araw, inayos ko ang aking mga gamit, kinansela ang kontrata ng aking apartment, at inihanda ang mga kinakailangang dokumento. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ni Leo at pinaplano ang aming buhay sa Pilipinas. Nakahanap si Leo ng isang maliit na studio unit sa Maynila at nag-enroll ako sa isang Filipino language school. Mahirap sa simula, pero basta't magkasama tayo, malalagpasan natin ang lahat. Pagpapalakas loob ni Leo mula sa screen. Nagkaroon ako ng huling salo-salo kasama ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay nagulat sa aking desisyon, ngunit sinuportahan nila ako. Maging masaya ka, ha? Tawagan mo kami paminsan-minsan, sabi ng best friend kong si Sofia habang lumuluha. Ang pinakamahirap ay ang relasyon ko sa aking mga magulang, lalo na ang aking ama na hindi pa rin matanggap ang aking desisyon. Sa gabi bago ako umalis, nilakasan ko ang loob at kumatok sa kanilang kwarto. Pasok! Narinig ko ang boses ng aking ina sa ibabaw ng kama, nakalatag ang isang lumang family album. Tinitingnan ng aking ina ang mga litrato ko noong bata pa ako. Itong batang ito, laging mahilig sa adventure. Sabi ng aking ina, itinuturo ang isang litrato kung saan ang 5 taong gulang na ako ay umaakyat sa isang malaking puno. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niya. Mama, kahit umalis ako, anak niyo pa rin ako. Tatawag ako palagi at uuwi ako tuwing bakasyon. Naluha ang aking ina. Alam ko, anak, ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Pero nag-aalala ako. Nakatayo ang aking ama sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa akin. May luha rin sa kanyang mga mata. Line, hindi ko inakalang hahayaan kitang mapunta sa ganyang kalayong lugar. Nanginginig ang boses ng aking ama. Pero kung iyan talaga ang gusto mo, igagalang ko ang iyong desisyon. Sa mga salitang iyon, tumakbo ako at niyakap ang aking ama. Naramdaman ko ang kanyang malakas na bisig na yumakap sa akin, at sa yakap na iyon, muli kong naramdaman ang kapanatagan noong bata pa ako. Salamat, Papa. Bulong ko. Sana mapasaya ka ng Leo na yan. Kung hindi, hindi niya tinapos ang sasabihin. Huwag po kayong mag-alala. Mabuting tao po si Leo. May kumpiyansa kong sinabi. Sa huling araw, isinuot ko ang uniforme ng Lufthansa at naghanda para sa aking huling flight. Pagkatapos ng 2 araw, sasakay ako bilang isang ordinaryong pasahero papuntang Pilipinas. Ngunit ngayon, ito ang huling araw ng aking tungkulin bilang isang flight attendant.
tinandaan ko ang bawat sandali ng flight. Ang pagbati sa mga pasahero, ang pagsisilbi ng inumin, ang pakikipag-usap sa mga kasamahan. Ang 5 taon ng maraming alaala ay parang pelikulang umikot sa aking isipan. Nang lumapag kami sa Maynila, panatag na ang aking puso. Malinaw na ang lahat. Matapos magpaalam sa mga pababang pasahero, pumunta ako sa crew lounge. Elena, dito ka na talaga maninirahan? Huling tanong ni Carla. Dad? 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 Oo. Babalik ako sa Germany pagkatapos ng 2 araw para kunin ang mga gamit ko. At pagkatapos, dito na ako for good. Sagot ko ng may buong kumpiyansa. Paglabas ko ng airport, natanaw ko si Leo. Gaya ng dati, naghihintay siya sa harap ng exit. Ngunit ngayon, mayroong kakaiba. May hawak siyang maliit na bouquet ng bulaklak at sa tabi niya, nakatayo ang kanyang mga magulang. Elena. Ngumiti si Leo habang lumalapit. Ang mga magulang ko. Gusto ka raw nilang makilala ng personal. Niyakap ako ng mahigpit ng nanay ni Leo. Ang kanyang ama naman ay magalang na yumuko bilang pagbati. Welcome to our family. Sabi ng nanay ni Leo sa medyo hirap na Ingles. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nawala ang lahat ng aking takot at pangamba. Nagkaroon ako ng katiyakan na tama ang desisyon na aking ginawa. Sa banyagang lupaing ito, kasama ang isang bagong pamilya, magsisimula na ang bagong kabanata ng aking buhay. Maraming salamat po. Masaya po akong makilala kayo. Taos-puso kong sagot. Sabay-sabay kaming lumabas ng airport. Sinalubong kami ng maliwanag na sikat ng araw ng Maynila. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, ngunit handa ako dahil sa tabi ko si Leo. At hanggat hawak ko ang kanyang kamay, pakiramdam ko'y kaya kong harapin ang anumang hamon. Welcome home, Elena, sabi ni Leo, na may mainit na ngiti. Huminga ako ng malalim at humakbang sa aking bagong buhay. Ngayon magsisimula ang tunay na adventure. Sabi nila, ang buhay ng isang tao ay nagbabago depende sa kung sino, saan, at kailan mo sila makikilala. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Leo at sinabing, ang unang hello mo, ang pinakamainit na pagbati na narinig ko sa buong buhay ko. Ang buhay ay minsan dumadaloy sa hindi inaasahang direksyon. Ngunit kung sasabay ka sa agos at magkakaroon ng lakas ng loob, isang kamangha-manghang kaligayahan ang maaaring naghihintay. Ginamit ko ang lakas ng loob na iyon. At ngayon, sa sandaling ito, ako na ang pinakamasayang tao. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang banyagang lupain ay ngayon ang kabuuan ng aking buhay.